Alam nyo, ang Panginoon po ay nag-aapoy. Pag sinabi po natin nag-aapoy, siya po ay nag-aapoy dahil sobrang tindi nung pag-ibig niya sa atin. Sa tindi ng kanyang pag-ibig sa atin, it takes fire na naglalagablab itong apoy na ito at nag-iinit para sa ating lahat. Sabi po sa Deuteronomy chapter 4, verse 24, and Hebrews 12, verse 29, sapagkat ang Diyos ay parang apoy na katutupok. Sa Deuteronomy chapter 4, verse 24, si Yahweh ay apoy na nakatutupok at ayaw niyang may kaagaw siya sa inyong pagmamahal. Noong pong nagdaan ilang araw ay naging saksi po tayo doon sa apoy ng Diyos. This is a revival conference kung paano natin marireceive yung apoy ng Diyos. Yung apoy na kung saan, ano ba yung ginagawa ng apoy na ito sa ating mga buhay? At saan ba nanggagaling itong apoy na ito? Ang apoy na ito ay walang iba kung hindi ang Diyos. At ang pinanggagalingan ng apoy na ito ay walang iba kung hindi ang kanyang pagmamahal. At dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, tinawag niya tayo at pinili niya tayo, ano man yung pinagdaanan natin sa ating mga buhay. Sabi nga ni Kuya Edwin kanina sa kanyang patotoon, na-test yung kanyang pagkalalaki. Pero hindi ito yung naging hadlang para sa kanya upang makilala ang Panginoon, kundi ito pa yung naging dahilan upang makita niya ano yung layunin talaga ng pagiging lalaki niya at kung sino siya sa harapan ng Diyos. Sapagkat sa Panginoon, ang bawat isa po sa atin ay minamahal ng Panginoon. At sa sobrang pagmamahal niya, siya po ay nag-aapoy. Ano po ba ang mapapansin natin sa apoy? Ang apoy ay maaaring maging pagpapakita na dahil because of fire, nagkaroon ng existence, ng liwanag ang mundong ito. Diba? Nung sinimula ng Panginoon na likhain ang mundong ito, let there be light. At saan nanggagaling ang liwanag na ito? Ang liwanag na ito ay nanggagaling dun sa apoy na nagbibigay ng liwanag. So therefore, ang apoy ay source of light and source of life. Dahil sa liwanag, dahil sa apoy, doon tayo nagkakaroon ng buhay at doon natin nakikita kung saan ba yung direksyon na patutunguhan natin. And at the same time, ang apoy ay maaari ding maging pagpapakita na ito po ay panahon din na kung saan ang apoy is also for judgment. Diba? Sabi po sa Hebrews 9:29, kapag tayo ay namatay, pagkatapos nito ay paghuhukom, tayo ay haharap sa Diyos, tatanggapin niya tayo doon sa kanyang kalangitan, o tayo mapupunta doon sa dagat-dagatang apoy. Pero ang gusto ko pong banggitin sa inyong lahat, yung apoy o yung tindi ng pag-ibig ng Diyos para sa atin, na ibinigay niya yung lahat. This love is so intense na nais niya kung paano siya nagmahal sa atin, ay matutunan din natin mahalin siya. Si Jesus po, bago siya humarap doon sa kanyang kamatayan at sa kanyang pagsasakripisyo, nanalangin siya. Pinag-pray niya ang kanyang sarili, pinag-pray niya yung mga alagad, pinag-pray niya yung mga tagasunod niya na 12, pinag-pray niya yung mga mananampalataya o yung mga believers, at pinag-pray niya yung mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, na ang lahat ng ito ay makakilala sa Panginoon. At ang sabi po niya doon sa John 17:26, ipinakikilala kita sa kanila at ipakikilala pa, upang ang pag-ibig mo sa akin ay sumapuso nila at ako'y sumakanila. Nang sinabi po ni Jesus ito na ipakikilala kita sa kanila, ibig sabihin ipakikilala kita sa mga tao. Bakit gusto ni Jesus na ipakilala niya ang Diyos sa mga tao? Upang makita ng mga tao kung paanong naglalagablab ang pag-ibig ng Diyos, na ayaw niya na tayo ay dumating doon sa apoy ng paghuhukom, kung hindi mapunta tayo doon sa apoy ng Diyos, which is the source of life and the source of light, na ma-enjoy po natin yung presensya ng Panginoon sa ating mga buhay. Pero ang katunayan, napakarami pong pagkakataon. Bilang isang mananampalataya, dumarating po sa punto na ating buhay na yung minsan apoy na naranasan natin sa Panginoon, nang tinanggap natin ng Panginoon sa ating buhay, ay unti-unting nawawala. Sa Leviticus chapter 6, verse 12 to 13, ang apoy sa dambana ay mananatiling maningas at gagatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Verse 13,
patuloy na pagningasin ng apoy sa dambana at di ito bayaang mamatay. Dito po sa Leviticus chapter 6 verse 12 to 13, na sinasabi po dito, yung utos ng Diyos na yung apoy doon sa dambana o yung apoy doon sa altar ay kinakailangan patuloy na nag-aapoy. At hindi dapat mamatay yung apoy na ito, kailangan itong gatungan tuwing umaga at tuwing gabi. Doon po sa bansang Israel, even sa Exodus, ito po yung kung saan simula na pinakita ng Diyos na siya yung nagbigay ng apoy sa altar na ito. Maraming pagkakataon ng mga tao ay nagbibigay ng kanilang offering sa Panginoon, gumagawa sila ng apoy para ito ay ihandog sa Panginoon. But in this case, sa Leviticus chapter 6 hanggang chapter 7, sinasabi po dito na yung pinanggalingan ng apoy ng dambanang ito ay walang pinanggalingan kung hindi ang Panginoong Diyos. At sabi ng Diyos, huwag tanggalin ang apoy na yan. Hayaan na ang apoy na yan ay nagliliwanag at nag-aapoy. Ano kinakailangan gawin upang manatiling nag-aapoy ang altar o ang dambana? Kailangan po itong gatungan. Sapagkat pagka wala na tayong iginatong dito, unti-unti mawawala yung apoy at mawawala yung liwanag. Bakit po nais sa atin ibigay ito ng Panginoon? Sapagkat sinasabi ng Panginoon, ano man yung naranasan natin na pag-ibig sa ating Panginoon? Maybe that was last week, last year, 17 years ago, 10 years ago. Yung apoy na naranasan natin sa Panginoon ay kinakailangan manatiling nag-aapoy at kailanman ay hindi na mamamatay pa. At paano ito mananatiling nag-aapoy sa atin? Anytime, yung apoy na natanggap nyo mula sa Diyos ay maaaring mawala. Sa paanong paraan? Kung hindi natin alam kung sino yung kalaban natin. Kinakailangan yan gatungan. At sa paggagatong natin yan, ano ang gagawin natin panggatong? Walang iba kung hindi ang salita ng Diyos. Sapagkat ang salita ng Diyos ay ang apoy na nagbibigay ng kapangyarihan sa atin na harapin ang mundong ito. Ang salita ng Diyos, ang apoy na kung saan kapag tayo ay pasuko na, kung tayo ay nanghihina, every time we will open the Word of God, the Bible, lahat ng mga katanungan sa ating mga isip, dito sinasagot ng Panginoon. Yung salita ng Diyos ay apoy na kung saan pinakita niya kung sino siya, kung gaano niya tayo minahal. Ang salita ng Diyos, ang apoy ng Diyos ay pagpapakita na sa ating paglilingkod sa Kanya, walang anuman ang makakahadlang sa atin sa Panginoon. Sa patuloy na dumadaan tayo doon sa mga pagsubok sa ating mga buhay, yung apoy ng Diyos ang nagsisilbing kalakasan natin. Ang apoy ng Diyos ang nagsisilbing liwanag natin kung saan direksyon tayo dapat pupunta. Yung apoy ng Diyos, ang Kanyang salita, ay dapat natin panghawakan. Kaya po kinakailangan natin gatungan yung apoy na nasa atin. At paano po natin ito gagatungan? Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagkain ng salita ng Diyos. Hanggang saan po yung gatong na ibinibigay natin? Hanggang saan po natin pinahalagahan yung apoy? Maaring ang ilan po sa atin ay nakaramdam ng physical na pagkilos ng banal na spirito sa inyong mga buhay. Nang kayo ay lumapit, nang kayo minsan ay nanalangin, meron kakaibang lamig, kakaibang init, o bakit kayo tumumba, bakit kayo may mga iba-ibang naranasan. Because those are manifestation na ang banal na spirito ay tulad ng hangin. Ang hangin ay hindi natin nakikita. Tama? Pero nararamdaman natin at alam natin na may hangin. Sapagkat kung walang hangin, di po tayo makakahinga. Ang spirito ng Diyos ay tulad ng hangin. Yung wind na ito ay kung saan hindi natin nakikita ang Diyos, pero alam natin na nandyan siya. May pagkakataon sa buhay natin na parang minsan hindi mo nararamdaman ng Diyos o yung pagpapala niya parang wala. Nananalangin ka, parang hindi sinasagot ng Panginoon. Pero alam nyo, God is there. God is beside us. God is within us. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Hindi ang kahirapan, hindi ang kasaganaan, hindi ang kasalatan, hindi ang gutom. Walang makapaghihiwalay sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero maraming pagkakataon, pag hindi natin nararamdaman ng Panginoon ang pakiramdam natin, wala siya. Pero tulad po ng hangin, hindi natin siya nakikita. Minsan, ang hangin, hindi natin nararamdaman, pero alam natin, nandoon siya. Pero minsan, napakalakas ng hangin, ramdam natin na nandoon siya. Kinakailangan po natin gatungan yung apoy na ibinigay sa atin ng Panginoon. At ano po yung dambana o yung altar na sinasabi dito? Ang altar na ito ay walang iba kundi ang ating mga puso.
Marami pong pagkakataon. Ang dami-dami natin gusto sa ating mga buhay. Ang dami natin hinahanap. Naalala niyo po yung story ni Lot? Nakita niya yung valley, masagana. Nakita niya na dito magiging mabuti ang kanyang buhay. Pinili niyang manirahan doon sa Sodom at Gomorrah. At dahil doon siya nanirahan, ganun din naman, naging talamak yung kasalanan ng lugar na ito, kaya dumating yung pagkakataon na husgahan ito ng Panginoon. At ang ginamit na paghuhusga dito ay ang apoy din. Ginunaw ang lugar na ito sa pamamagitan ng apoy. Pero ano po ang nangyari sa asawa ni Lot? Nang hinayan siya, naiwanan yung yaman, natakot siya na iwanan yung lugar na iyon. Kung pwede, doon siya sa malapit sa Sodom at Gomorrah upang manatili yung security sa kanya. Pero alam nyo, ang Diyos kapag kayo ay tinawag, kapag pinili niyong sumunod sa Panginoon, sa inyong pagsunod, He will provide for you. He will sustain you, not only physically, not only materially, kundi doon yung makikita ang pagsunod sa Panginoon, yung apoy ng Diyos ay naroon na tulay na dinadalisa yung pagkatao natin upang patuloy natin makita ano yung kalooban at ano yung nais ng Panginoon sa ating buhay. Dalawang klase lang po yan eh. Kung tayo ay daraan sa apoy, pwedeng pagkatapos ng pagdaan natin sa apoy, maging abo tayo at paghinipan, wala na. O maaari tayong dumaan sa apoy na kung saan doon pagdaan natin sa apoy na yon sa mga pagsubok, sa pagtapya sa ating mga buhay, sa ating pamilya, sa ating career, sa kung ano man yung inaalis sa atin ng Panginoon, these are all painful. Pero pagkatapos ay isang ginto na talaga namang napakaganda. Why? Sapagkat idinaan tayo ng Panginoon doon upang dalisayin tayo. Napakasarap po na maranasan natin araw-araw ang apoy ng Diyos. Sapagkat tayo pong lahat ay tinawag sa kaharian ng Diyos. And we are all called for destiny, for eternity, na nag-aapoy sa Panginoon. At ang apoy na ito ay hindi dapat nawawala. Pangalawa, paano natin patuloy na ilalagay, gagatungan yung apoy ng Diyos sa ating buhay? Sa pamamagitan ng panalangin. Alam nyo, habang pong nagpapatotoo po kayo lahat dito, I believe 100%, tuwang-tuwa ang Diyos. Sapagkat nakita niya kung paano nyo ibinalik ang papuri sa Kanya dahil may ginawa siya sa inyong buhay at sa inyong pamilya. At nakita niya kung paano kayo naging grateful sa ginawa niya sa inyong mga buhay. At ganun din po kaming mga lingkod ng Panginoon na sa kakatiting nakakayahan namin ang hikayatin kayo na magpatuloy sa Panginoon, yung paggising sa umaga para manalangin o pagpupuyat sa gabi kasi si Ate Bonnie gusto kong ipag-pray o may oras ako ng time for prayer. Kung minsan parang walang kabagay-bagay yung mga ganito. Pero alam nyo, ang pastor, yung mga cell leaders, ang lahat ng tumatayong mga tao dito, lahat yan may kahinaan. Lahat yan may kapintasan. Lahat yan may kakulangan. At lahat yan meron lang limitadong kayang ibigay. Bigay man namin ang buong buhay namin, di namin kayong baguhin. Pero once na tayo ay lumapit sa Panginoon at nanalangin, pinatutunayan natin na kayang i-shake ng Diyos ang kalangitan, maging ang impyerno, maging ang mundong ito, kung paano siya makakakilos sa buhay ng bawat isa sa atin. Patuloy po natin gatungan yung apoy ng Diyos. Manalangin po tayo. Huwag po natin i-miss yung buhay natin na hindi tayo nakikipag-usap sa Panginoon. At ang panalangin ay hindi laging paghingi, panalangin ng pagpapasalamat, panalangin na kung saan tayo ay nananahimik sapagkat ang nais natin ay marinig ang tinig ng Diyos. Panalangin na kung saan ina-acknowledge natin. Kapag tayo po'y nananalangin, ibig sabihin, ina-acknowledge natin anuman ang kalooban ng Diyos, iyon ang mangyari. When we say amen, it means, Lord, ikaw nang bahala. Wala nang pero. Pag sinabi natin, in Jesus' name we pray, amen. Ibig sabihin, Lord, I trust in you. Wala akong gagawin kung hindi ang magtiwala at sumunod sa iyo, no matter what the cost. Mga kapatid, mga minamahal, gaano katindi ang pag-ibig ng Diyos sa inyong buhay? Ano nang nagawa ng Diyos sa inyong buhay?
May mga ginawa na ang Diyos sa ating mga buhay, pero hindi pa siya tapos sa ating mga buhay. Sapagkat nais ng Panginoon for us to go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Bakit kinakailangan tayong maghikayat ng mga tao? Bakit kinakailangan natin silang alagaan? Bakit natin sila kinakailangan turuan ng mga sinabi ng Panginoon? Sapagkat sa panahon na ito, tayo tinawag ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Sa ating paglilingkod, hindi niya tayo iiwanan at pababayaan. Yun yung pangako niya. I am with you even to the end of the age. Even when you are persecuted, the fire of God will be upon you. Even when people doubt kung ano man yung ginagawa ng Panginoon sa iyo, the fire of God is in you at walang anuman na makapagnanakaw niyan. Alam niyo po, yung apoy, ang solusyon dyan para mawala, lagyan ng tubig. Pag binuhusan mo yan, wala ng apoy. Pero ano niyo po sabi sa Song of Solomon? Walang tubig ang makapapatay sa pag-ibig na nasa puso natin. Kapag ang puso natin ay nag-aapoy sa Diyos, lagyan man niya ng tubig na isang katerbang problema, tubig na isang katerbang karamdaman o anuman ang pagdadaanan natin, anuman difficulties ang haharapin natin, walang makaaalis ng apoy na yan sapagkat ang apoy ng pag-ibig ng Diyos ay inilagay sa puso mo. No water ang pwedeng makapagtanggal ng apoy na yan. Nais ko po kayong hamunin sa umagang ito. Binigay po sa atin yung dakilang tagubilin and the greatest commission for us ay maghikayat ng mga tao upang makilala ang Panginoon. Kaya ba natin ito? Hindi. Sapagkat bibigyan po tayo ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang apoy, sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Yun po ang mag-enable sa atin upang harapin ang lahat ng ito. At alam nyo, yung pong Espiritu ng Diyos na ibinigay sa atin, ay sabi nga nung awit kanina, water turned into wine, and there's none like you. Ano pong ibig sabihin? Nang si Jesus ay una-una niya ginawa yung miracle na kung saan yung tubig ay ginawa niyang alak, it means kagalakan. Sabi po sa Nehemiah 8:10, the joy of the Lord is my strength. Kung tayo po ay mananatili sa presensya ng Panginoon, there is fullness of joy. At ang sabi po ng Panginoon sa bawat isa sa atin, manatili tayong sumusunod sa Kanya. Binigyan niya tayo ng utos. Hindi natin to kayang gawin sa sarili natin. Subalit ang apoy ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang Kanyang salita ay ibinigay sa atin upang magawa natin ito. And what is the greatest commandment? Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Second greatest commandment, love your, at i-recite nyo ang kasunod, love your neighbor as, hindi po natin to kayang gawin sa sarili natin. Mahirap po akong mahalin. Mahirap po kayong mahalin. Pero ang apoy ng Diyos will enable us to love God and to love